Are you looking for a luxury 4-bedroom house without breaking the bank? Tara, samahan nyo kami. Check natin to. Hi, this is RV, your host, and we're here in Vista Verde Executive Village in Cainta, Rizal. So this amazing luxury 4-bedroom home is standing on a 170 square meter lot area with a floor area of 290. Nandito po tayo ngayon sa kanyang elevated 2-car garage or 2-car port. Actually, covered siya. With this house, makikita nyo po, it's very consistent. Napakaganda po ng mga finishes. Kasi the owner actually is an architect. So, napakaganda po ng pagkakagawa dito. So, non-skid tiles and then, yan, elevated siya. And then, meron din tayong water source dito pag gusto nyo dito kayo car wash. On your left side, meron tayong 2 meters to na going there, yung lapad niya. Maraming pwedeng gawin dito, guys. Pwedeng dito yung garden nyo, pwedeng dito yung mga, alam mo yan, kung ano yung mga hilig nyong gawin. This is going towards the staff room tsaka sa ating service area. Pero mamaya na yan. So before we head inside, let's just appreciate, napakaganda po ng ating oversized mahogany main door. Yan. Bagay na bagay siya dun sa parang vibe nung ating property. Yan. Diba? So, we're here at the double height ceiling living area. So, this is your, kumbaga, family area. Pero actually, may family area pa kayo upstairs. So, this is your living room. Lagay lang kayo ng couch dito. TV can be here. And then, of course, grabe to, ang ganda na to. Floor to ceiling na curtain glass wall. Ayan, medyo ano lang, medyo tanghali po kasi ngayon kaya nakatutok sa atin yung araw. Pero, pag nalagyan nyo po ng ano yan, ng blinds or yung mga malalaking curtains, napakaganda rin po niyan. And, ang isang pinaka-advantage kapag may curtain glass wall ka sa bahay, the natural lighting goes inside the house. So, ano siya, laging maliwanag yung bahay mo. Yan. So, aside from that, ang kasunod natin, actually, ang kagandahan dito, that's your living area. This is your dining area naman. Diba? Pag naglagay tayo ng, ayan, meron na nga tayong decorative lighting dito. So, pag naglagay kayo ng 8 to 10 seater na dining table dito, so, napakaluwag. And then, you can host big parties in your house or during your housewarming. Diba? So coming from the dining area, ito ang ating main kitchen, di ba? Kita ba ako dito? Ang ganda ng ano nila, ng kitchen nila. Actually, the color palette of the kitchen stands out kasi matte black siya and then quartz na parang marbling type yung ano natin, yung countertop white. So, karamihan kasi nung finishes ng house are white and brown. Pero for the kitchen itself, it's matte black. So, alam mo yun, very classy, very luxurious feel. Tapos, meron ka pang bar counter type dito, di ba? So, usually naman, isa to sa paboritong areas natin when it comes to the kitchen. Kasi, unang-una, this is very functional. Kapag sa umaga, pag mabibilis lang yung galaw natin, dito na kayo kakain ng breakfast, hindi na dun sa main table, di ba? And aside from that, kapag marami kayong guest, di ba? Nandito lang lahat ng food nyo. Napakaganda ng lighting nyo rito. Tapos, ang kagandahan yan, sobrang dami nating kitchen cabinets and drawers. Yan. Tapos, ang importante rin, meron tayong mga socket. Kasi syempre, kunwari, meron kayong coffee maker nandito. Di ba? Eh, kung walang socket, problema yon. Di ba? Magsisira pa kayo. Pero dahil meron tong socket, yun.
Very useful. Oh, actually, oh, meron pa tayong lalagyanan din ng mga lahat ng kailangan nyo for everyday kitchen needs. Yan. Then of course, yan, kumpleto yan. Meron tayong under, meron din tayong over. Yan, sa taas. Lahat po yan, ay sorry, nabagsak. Pero soft close yan. Yung hinges niya, soft close. Yan. And then of course, this is your, kumbaga 2-burner cooktop. Kasama na rin to. Meron na rin tayong range hood na Fabriano, ang ating brand. And then, going here, kung makikita nyo, sobrang dami nating kitchen cabinets. Of course, soft close yan. And then, yun nga, the color palette is really nice. It's matte black. And then, this is our modern matte black sink also, sink and faucet. Yan. Meron na rin siya nung mga rainfall feature. And then, of course, yung sa baso. Pag pinipress mo yung baso. Pero, ito ang isa sa pinaka, kumbaga, importante rin when it comes to our kitchen. Yung mga condiments nyo. May condiments rack ka dito. Diba? Or yung mga usually ginagamit mo. Hindi ka na mahirapan kasi pag cabinet siya, usually, diba? You just open the door, get the things from way behind. Pag ganito, ang gagandahan, diba? Lahat nagagamit mo, all sides, diba? Very useful. Very thoughtful. Actually, maganda talaga yung pagkakagawa ng bahay. This is our, kumbaga, this is where our refrigerator will be located. Kasya dito yung mga side-by-side, yung mga side-by-side ref. Maganda to para sa kahit small family, pero even if you're a big family, napakaganda rin. Sorry, nakabukas na agad to. So, that's our main kitchen. Tatlo po yung kitchen natin dito sa bahay na to. That's our main kitchen. Now, we'll go to the auxiliary kitchen. Diba? Not every day makakakita ka ng auxiliary. Usually, dirty kitchen agad. Usually, sa mga sinushoot namin bahay, after the main kitchen, dirty kitchen. This one, auxiliary, the big difference is indoor din to. Indoor, unlike usually service kitchen or dirty kitchen, it's outdoor. This one's indoor. Pwede ka rin maglagay ng malaking ref dito kung kulang pa yung ref doon or kung kailangan nyo ng freezer para sa inyong mga marbling steaks. Ang paborito natin yan, steak. And then, meron din tayong lalagyanan ng ating cooktop here. Meron din tayong range hood. And then, of course, we also have the basic cabinets here. Actually, meron pang lalagyanan dito. Pwede dito yung water, water dispenser, no? Pwede dito ilagay. Yan. And then, of course, you have a full sink pa rin, diba? So, dito yung kaguluhan bago ilabas dun sa magandang kitchen. Kasi, syempre, dapat dun presentable na lahat eh. And then, eto namang door na to going to our service area. So, ito yung pathway kanina coming from the parking or the carport. This door is actually a staff room na may sariling toilet and bath. Medyo nakalock lang siya ngayon. So, we apologize. We cannot show you the inside. Pero, it's the basic staff room with its own toilet and bath. So, this one, ito na yung ating service kitchen na laundry area din. This is where, ayan, pwede natin ilagay yung washer and dryer natin. And then, this can be your dirty kitchen, service kitchen, also laundry area. And then, actually, for the laundry, pwede pala dito kasi may water supply ka rin doon, diba? So, pwedeng ito yung laundry area mo, sampayan area. This is your service kitchen. Bahala na kayo. It's your creativity. Kayo pong bahala, pero napakaganda, napakaluwag po.
before we head to the second floor, let's check the ground floor bedroom. Ito ang tinatawag nating elderly room. Yan. So, syempre, sa ating mga parents, sa ating mga lolo't lola, ayaw na natin silang stressin paakyat ng second floor. So, ito, maluwag na ground floor bedroom. May sarili na rin silang closet. O, di ba? Very spacious. Ang isa pang importante dyan, ang liwanag din dahil sa ating big sliding windows dito. And then actually, meron ka pang windows dito, which ang nakikita mo yung service area, yung kaninang nakita natin. And then, of course, before heading into its own toilet and bath, meron tayong parang vanity area dito, di ba? Para sa ating mga lolo't lola at saka mga elderly parents, pwede pa rin silang mag-ayos dito. Kasi syempre, actually, they still want to look good. At least they have the chance to do it here. Meron silang area to do it. Yun, no? Oh, ha? Ganda. So, this is our first toilet and bath. More or less 1.5 by 3 to. So, more or less mga 5 square meters ang ating toilet and bath. And then, meron na rin siyang sariling window dito, which gives natural tawag dito, exhaust. And then, of course, your rain shower. Yan. Ang ating tiles are gray, non-skid tiles. So, safe po siya sa matatanda. Actually, kahit hindi siya matanda. Pag non-skid tiles yung gamit natin, di ba? Safe kahit laging basa, medyo, alam mo yun, lesser risk na magkaroon ng accident. And then, of course, this is our sink and faucet. And then we have an odd-shaped mirror here. Say hi to our videographer. Yan, odd-shaped siya. Very, very unique. Actually, isa pang minor detail, pero very important. Meron tayong socket here. Diba? Usually, after maligo, ano bang ginagawa? Nagtutuyo ng buhok, di ba? Pero kapag meron kang ganito, pwede mong gamitan ng hair dryer or hair blower. Yan. So, aside from having their own toilet and bath dun sa first bedroom, meron pa tayo dito. Under the staircase na actually, ano lang to, supposedly powder room. Pero may shower din siya eh. So, ano ba to, powder room o toilet and bath na rin? Kayo na bahala, i-comment nyo sa baba. Yung iba, inaaway ako eh. Saya namin. Let's head into the second floor, guys. Pero kung mapapansin nyo, napakaganda rin ng ating staircase. Ang luwag. Unang-una, ang luwag. Pangalawa, it's glass and wood. Diba? Very rich. Lakas makayaman. Hi guys, pasok kayo. First bedroom natin sa second floor to. Yan, medyo meron pa mga gamit, pero actually blinds yan eh. Not sure kung, tanong natin, baka pwede ihirit yung blinds. Yan, so this is our bed frame or headboard natin dito. Most likely naman mga kids bedroom to eh. Yan. Pero ang kagandahan, they still have their very nice sliding windows here. Yan. Tapos, may view pa rin sila. Saka tahimik sa area na to ng Vista Verde. Yan. And then, of course, meron din silang sariling yan, closet, of course. And then, meron din silang sariling toilet and bath. Oh, di ba? It's nice. Ganda. Most likely, lalagyan pa yan ng mirror katulad nung sa ating ground floor na CR. Yan, wala pa lang ngayon. Pero the finishes are almost the same, almost identical. Pero ang maganda lang, actually, napansin ko,
Kung napansin kanina kung meron ganito, no? Meron, sorry, hindi natin nabanggit kanina. Very important to, ang part na to kasi parang di kalat-kalat, tsaka hindi nyo na kailangan bumili sa Shopee no? Mga sinasabi at nalalagyanan ng shampoo tsaka ng mga soap, diba? Dito na yan lahat. It's well organized. This is our second bedroom. O, diba? Wow, ito mas maluwag. Yan. Very evident yung size difference niya. So, yun, kung may smaller kid kayo doon, this is for your, let's say, teenage kids. Yan. Meron pa rin siya, syempre, yung windows. And then, of course, the built-in closet. Actually, ang lalaki ng closet nila, lalo kung pambata lang. Medyo maluwag talaga. Marami silang mailalagay. Actually, yung mga bata naman ngayon, they like to dress well na rin eh. So, yun. So, headboard would be probably here. It's either pag ganon o most likely pag ganito. Or actually, pwede rin pag ganon. Pwedeng nakasagad yung headboard mo dito sa gilid or yung bed mo dito. Yan. Pwede dito actually. Kasi meron tayong lalagyanan ng TV dito, di ba? So, meron tayong parang may backdrop pa nga siya na WPC. Ayan. It looks like wood, pero wooden po yan. Wooden plastic composite. Tapos meron tayong, dito na yung parang naka-emboss yung TV natin. Lalagyan pa nila ng LED yan sa, dito sa likod. Magkakaroon ng LED backlights yan. So, yan. Kompleto. TV na lang kulang. Yan. Pero ang kagandahan sa gantong style, yung mga wires, most likely, nakapasok na yan dun sa loob. Tapos dito, kung kailangan nyo ng ano. Kasi yung TV naman, ito na yung socket niya. So, wala na masyadong exposed wires. And then, for our toilet and bath, it's the same. Meron tayong yung actually very unique na mirror here. And then, of course, the sink and faucet, the water closet, at siyempre merong bidet. Meron din tayong provision for water heater. Heating water heater. Multi-point sa ilalim po ng sink and faucet. So, it's the same. It's identical to the other bedrooms. So, let's go. Second bedroom, nandito tayo sa ganda nito guys, family area, 'di ba? Overlooking the living area sa baba. Napakaganda ng pagkakagawa nitong second floor na to kasi this one, kahit may bisita kayo sa baba at hindi masyadong, alam mo yun, not for kids yung pinag-uusapan nyo, meron silang area dito para dito sila magbabonding. Alam mo yan, may certain privacy yung family mo, kaya nga siya tinawag na family area. And then, ano rin to 4 meters din siguro, more or less. Yan. So, ang laking couch nito. And then, meron pa kayong ceiling fan. Actually, kahit walang AC, di ba? Kasi dahil meron kang ganito, mahangin siya, malamig. Yan. And then, of course, papalit kami para makita nyo ang, di ba? Kasya yung 80-inch TV nyo rito. Pag gusto mong i-overkill, bili mo yung pinakamalaki. Ano bang pinakamalaking TV ngayon? Paki-comment nyo nga po sa baba. Ano yung pinakamalaking TV sa bahay nyo? Sa amin kasi 55. Yan. So, dito, kasya kahit 80 or 90-inch TV. Tsaka ano siya meron siyang proper distance papunta dun sa inyong couch, pag silagad niyo yung couch nyo, so hindi siya masyadong masakit sa mata. Tapos magpalagay ka na lang ng surround sound.
Panalong panalo, guys. Yan. Pero hindi pa yan yung main event. Ito yung main event, yung master's bedroom. Yan. Tara, let's go. Wow, nice. Diba? Laki ng master's bedroom. Panalo din ito. Size is about 4 by 6, mga 25 to 30 square meters. More pala, sorry. More or less mga 30 pala, sorry. Kasi may toilet and bath pa. 30 to 35 siguro to. Yan. King size bed, dito natin ilalagay. Meron na kayong drop lights dito. Very unique, Actually, ang ganda talaga ng very thoughtful yung naiisip na mga nilagay dito. So, actually, architect nga yung may-ari, kaya ganyan, maayos din talaga. And then you have your vanity area here for our wives, or kung husband and husband kayo, may vanity area pa rin kayo, di ba? Kung wife and wife kayo, meron pa rin kayo. So, accepting, naman tayo, very open to that. Yan. So, kumpleto rin siya. And then, of course, may mga wires pa dito. Yan. Diyan yung king size bed mo. Meron ka lang small chair dito. And then, you have this vanity area. And then, of course, meron pa tayong mga kumbaga storage room to. Storage area. So, meron din tayong ganito. Ano ba to? Display cabinet to. Kung ano bang mga collections nyo. Is it sneakers? Is it bags? Yan. Pag binuksan mo siya, yan, meron siyang sariling backlight doon. So, pwede nyo nang ihilera yung mga nyo dyan. Louis Vuittons. Saka yung mga Goyard. Saka yung, syempre kung may Hermes kayo, diba? Yan. Sa ating naman mga lalaki, usually, sapatos, tsaka relos. Yan ang ating mga hilig. This side naman, on your left side, ito yung kalos kapareho nung kanina nasa bedroom 2 natin. Pero, this one's bigger. Yung pinaka-backdrop ng ating TV. Kung maglalagay kayo ng TV dito, yan. Meron na rin siyang backlight. And then, of course, very parang natural yung pagkakagawa sa kanya. Kasi ang pinaka backdrop niya is itong wooden plastic, WPC. Very easy to maintain, pero very durable also. So, ang ganda nito. Dito na yung TV mo, nandyan yung bed mo. Diba? And then, of course, dahil ito ang masters, meron din tayong walk-in closet. Bukod dun sa closet sa labas, meron din tayo dito sa loob. Pwede pa kayo magdagdag kung gusto nyo. Diyan sa part na yan. Pero meron na tayong parang walk-in. Actually, walk-in siya. Technically. Yan. Yan. So, kompleto na. Meron kang vanity area, meron kang display cabinet, you have a walk-in closet. Then, yung last na lang is the master's toilet and bath. Yan. For this one, hindi pa na ilalagay ang ating mirror, pero meron siyang his and hers. Yan. Pwede rin his and his, pwede rin hers and hers. We don't discriminate. Sorry. Yan. So, meron, actually yung finishes talaga niya, it's the same as the other toilet and bath. Although this one's bigger. Mas almost 2 meters to. Then mas mahaba siya. Mga 4 to 5 meters yun dyan. So, mga more or less 7-8 square meters to. And then of course, yun nga, meron kayong ganito where you put your necessities when it comes to shower. Ang kulang na lang sa lahat ng ating toilet and bath is the glass enclosure. So, yun na lang po ang i-order nyo or ipapakabit nyo. For our bedrooms din, sorry, we forgot to mention, meron na siya nakaabang na split type AC for all the bedrooms. Ang ating master's bedroom, meron ding napakalaking sliding glass door going to the very spacious na balcony. One big advantage of this balcony, it's covered. So, umulan, umaraw po,
usable to. Napakaluwag. Laki to, 2 meters by probably 6. So mga 12 to 15 square meters tong balcony mo pala. Balcony pa lang yun So napakaluwag. And then meron din siya ng mga, usually kasi these lights are very evident during night time. Ang lakas magbigay ng nito, ng buhay dun sa bahay. Mga gantong lights. Yan. Actually, from the balcony, meron din tayong parang hidden door. Yan. Going naman dun sa ating family area. Yan. So, even other members of the family, merong access dun sa ating balcony, diba? Yan. So, family area and then balcony. Hi guys, may uncut tayo. Uncut version. So eto, meron tayo from the balcony of the master's bedroom. Meron tayong foldable na mabigat. Mabigat. Masisensor pa tayo, nagmumura tayo. Ayan. So from the balcony, ayan, meron tayong metal staircase going to the view deck. Actually, 2-story lang tong bahay na to pero may view deck kasi. So tara, buwis buhay tayo. Welcome to our view deck. So actually, ganda rin ito. Ngayon lang nakakita ng bahay na may view deck. Usually, 3rd floor roof deck. Pero this one's a view deck. So smaller version siya ng roof deck. Pero ang kagandahan dito, pag nag-aaway kayo ng misis mo, may tutulugan ka na. Sorry, naisip ko lang po yun. Pero yun, kaya pag nagkamali ka ng sagot sa wife mo or sa husband mo, ay hindi naman nagagawa ng lalaki sa babae yun. So, yan. So, guys, ayusin nyo yung mga sagot sa misis nyo. Pero this is the roof deck or the view deck. Yan. Maluwag din siya. 2 meters by probably 6 meters. Mga 12 to 15 square meters din to. Then you can use this as kumbaga additional tambayan area na hindi common or hindi kita agad dun sa baba. Very private. Actually, medyo challenging yung pag-akyat pero sulit naman. Maganda yung view. Kita mo yung Ortigas. And then you're over, kumbaga towering dun sa mga iba mong kapitbahay. Marami rin namang kapunuan. Dito, lagay ka lang ng dito, mahabang bench. Ganon. Actually, pwede rin dito yung mga hammock. Kung familiar kayo sa mga balcony ng mga condos, may hammock, pwede rin yung dito. So, if you just want to spend alone time or quality time na, alam mo yun, tahimik lang, kahit nag-ML ka lang, pwede dito yan. This modern luxury house is located inside Vista Verde Executive Village in Cainta, Rizal, and stands on a 170 square meter lot area with a floor area of 290. It has 4 bedrooms, 4 toilet and bath, actually almost 5 kasi yung powder room niya may shower din. And then it has 2 carports, and then nasa likod natin ang double height ceiling na living room. This house is designed very well and very luxury feel po, pero without breaking the bank. Sinabi ko nga kanina, the asking price for this property is just 18 million pesos. 18 million pesos po sa napakagandang bahay na to. Nasa loob na po kayo ng isa sa mga executive villages in Cainta, Rizal. If you have further questions or you want to see the property up close and personal,
please call us on the number below. And you may also reach us through our socials, Facebook, Instagram, TikTok, and of course, our YouTube. Please subscribe to our YouTube channel, guys. Next target natin is 10,000 subscribers. Nasa 4,200 na po yata tayo. So, maraming salamat po and see you on the next one. Bye!